Sa sining aga mga utod, ang ato nga topic sa promotional talk is about birthday and thanks. Usually, nakita ninyo halos mga utod ang pag-promote sa birthday and thanks. Kada bulan may nag-promote kita about sa birthday and thanks. Kagbulahan karon ang mga birthday. Ang title mga utod sa ato nga pagkatunan sila about nga promotional talk, makita siya sa Matthew chapter 2 verse 1 and 2. Gintitulan ko sa mga utod nga Jesus was born in Bethlehem. Ginatalakay ta ang mga birthday and thanks sa ato nga pagkatawhanon. Wala tagid gin ukay, wala tagid gin pagita ang ginhalinan kung paano si Jesus Christ ginkilala nga siya na tao. Ano ang mga palatandaan ante si Jesus Christ matao? Sino nga propeta ang nagbantala sa ato nga lugar dito sa Judea, sa sakop sa Jerusalem, nga ina may matao nga Misaya? Buot silingon mga utod ang aton nga manluluwas, dapat aton gid nakilala. No? So paagi sa pagkilala nato sa pagkatao ni Jesus Christ, nagpundar sa imo kag sa akon ang natawag nga relasyon. Buot silingon, may ara ikaw relasyon sa imo manluluwas. Tama? Ang hambal man nga utod sang Matthew, may support ini siya sa Desire of Ages. Akon siya gindihan ang pagkatao ni Jesus Christ dito sa Bethlehem, nga ginsaysay na Ellen White sa Desire of Ages, sa chapter 6, page 59, dito sa Judea. Siling niya, now, when Jesus was born in Bethlehem, sa sina nga adlaw, paano siya ginhambal sang Matthew, nga ang three wise men. Ato na ibaluan nga pagkatao ni Jesus Christ, nagkadto dito ang tatlo kano wise men. Okay, ang pamangkot amo ni paano nabalaan sang three wise men nga si Jesus Christ na tao? Sino nga propeta ang nagdeklarar nga siling niya sa sina nga time matao ang Misaya? Mga utod, si Balaam. Nagtagna siya nga siling niya sa tion nga makita ninyo ang bituon. Sina nga time siling niya amo inasa ang stars nga ang Misaya matao, ang hari matao. Kag ina siya mga utod nga ginbantala sang prophet, ginbantayan sini sang three wise men. Sang nakita nila mga utod, ari disiling sang Desire of Ages, page 59. Sang nakita nila dito ang bituon, sang tatlo ini ka mga wise men, ila ini siya ginsubay halin dito siling niya sa from the east to Jerusalem. Nga siling niya, where is that is born King of the Jew, o kung Jewish, for he have seen his star. Niya tungod kay amo na nakita ang star. Buot silingon, nagbantay sila sang tagna ni Balaam sa tuman nga time ni Jeremiah. Nagpaglakaton ini ang three wise men, kaya nag-abot sila dito sa hari nga si King Herod. Sa noong nga time ni Jesus Christ, damo Herod. Pero mga utod, ang Herod nga sa nga time sa kay Jesus Christ nga na tao, gin na alarma, kag gin palapit nila dito sa kay King Herod, ang tatlo ka three wise men. Kay sila nga na alarma kami kay nga may ara diri nga estrangero o kung nagdalaw, nga nagbantay, nga sila nga kabalo sang announcement, o kung sang bantala ni Balaam, nga kung makita na ang bituon dira sa kalangitan, matao na ang hari sa mga Jewish, o kung sa mga Jew, o kung mga Hudiyo. Okay? Karon mga utod. Sang naghapit na sila dito sa hari, amo ni si King Herod. Sila sa Desire of Ages 600, o kung 61, paragraph 2, si King Herod, pagka-alarma niya, ginistorya niya ni ang three wise men. Nga ining tatlo, ini sa mga utod, may mga dala ini sila nga regalo kay Jesus Christ sa ilan ni Mary. Okay? Karon, sila ni Herod, paano ka mo nakalambot diri? Sila niya, Herod, nagkari kami sila nga doog, kay nakita namon, ginasubay namon ang bituon, buot silingon nga matao na ang hari sang Hudiyo. Siling dayon ni King Herod, siling niya, sige, kadtuin ninyo. Sa tion nga makita na ninyo ang Misaya, nga amo siya ang maghari, siling niya, balik ka mo dahil diri sa akon, kay ako maupod sa inyo, kay ako ma-worship man sa iya.
Kaya ang ginibantala sang tatlo ka wise man, ma-worship sa kay Jesus Christ, sa tion nga mabunag ni Maria. Karon, sa likod sina mga utod, gininto sila ni King Herod. Ang plano yan ni Herod, nga patyon niya ang bata. Karon, sang naglakat na sila halin sa kay King Herod, ining tatlo ka three wise man, halin sa kay King Herod, kay madalaw sila dito kay Jesus Christ. Pagkakita nila na dito mga utod, siling na Ellen White, nagsupay sila dito sa natawag nga bituon, bituon, nga siling nga, paghalin nila kay King Herod, nakita nila nga ang bituon, nagtoy-toy sa ila, tugtog nga nagdulog, kag nag-stop, kag nagsiga dito, siling buot silingon, dito ang balay sang Misaya. Kag dito nila natultulan si Jesus Christ. Pag-abot na dito, ila ginhalad ang ila nga mga may-ara sila nga nga dira pila kag bulawan o kung kwarta o kung insinsu. Nang pahamot tama pastor no? Karon. San nag-worship na sila sa kay Jesus Christ? Bata pa, bagong bunuan. Ina nga time, nag-decide ining tatlo nga silingya hindi tumaayo ang plano sang hari. Hindi na kita magbalik sa hari. Kag para nga hindi na kita makita, magbalik kita man sa atong ginalian nga lugar, sila niya, hindi kita mag-agi sa atong ginalian nga alagyan. Dito kita maagi sa piyak nga alagyan. Ginprotektahan nila ang Misaya. Okay. Kag sang pagkabalo ni King Herod, tuman ang kakig ni Herod, kay sila niya, nga angawagin into siya. Naisahan siya. Waay si Herod, naisahan pagid sang wise man. Kag sa nga time si King Herod, nagdeklarar nga sila niya, subong. Sa lugar sang Hudiya, sila niya, ang tanan nga bata nga nagaedad sang 2 ka tuig panubo, kinahanglan, pamatyon. Abaw, ambot lang pastor nga gusto ko pa i-research ining gitawag nga si Rachel o kon si Raquel sa Ilonggo. Nga isa siya nga nagbakho. Wala ko kabalo kung sino ni nga Raquel, sina nga time dila sa Biblia, dila sa Design of Ages, kung bala asawa ni Jacob. Pero ako pa ni hibaluon kung sino ni nga Raquel. Nga siling niya, sang nagdeklarar si Herod nga pamatyon ang tanan nga lalaki halin sa 2 ka tuig panubo, siling niya si Angel Gabriel nagkadto kay Maria, kay Jose, paagi sa damgo, nga siling niya, bangon! Siling niya, ang bata, bitbita, lakat kamo ni Maria dito sa Egypt. Pagkadto na dito sa mga soldado ni King Herod, wala na dito si Jesus Christ kag sila ni Maria. Ato na sila sa Ehipto. Sang napatay na si Herod, napatay na si Herod, nagkadto naman sila ni Ellen White, si Angel Gabriel, dito sa Egypt, kag ginabala niya naman si Jose, dalaan naman inyo nga bata, balik ka mo dito sa Jerusalem. Kay sila niya, si Herod napatay. Niya pero mag-andam lang ka mo, kay ang nagbulos nga hari, iya nga bata. Sila niya, kung ano ang kinaiya sa ni Herod, amuman ang imuon sang iya nga anak. Okay, mga utod namin inisa nga istorya, pero ang kwaon tayo nga idea, nga ang number 1 nga nag-proclaim, nga nag-announce, o kung nagbantala, nagtagna si Balaam. Kwaon tanay ang kabuhi ni Balaam. Si Balaam, inisa ka prophet, nga ginkaduan man isa anay ni Balak, nga hari nga si Balak, nga siling niya, gusto ko imo takdungan, pangamayuan, atong amon nga lugar nga kontra, kay sa tiyon niya kung imo pangamayuan, ato mapukan. Tagaan ko ikaw sang pilak o kung sang manggad. Ginpadaanan siya nga hindi magbaton, pero nagsuay si Balak o kung si Balaam, nagkadto siya dito, kag mga utot amuning natabo dito, nga inaway sila na duwa sa iyang asno. Sila isang asno. Numbers chapter 22 verse 28, sila niya, dayon ginpahambal sang Ginoo ang iyang asno, kay nga ahalan siya bakol ni Balaam. Kay si Balaam makadto dito sa offer sang ni Balak, nga iya dito pakamalauton kay kung pangamuyuan niya, ang leksyon mga utod amo ini. Ini galing mga propeta, mga tinanduan.
Kapag pangamuyuan kamo nga pakamalauta, amon gusto ni Balak. Ginsaway sang angel, karon nakita sang iya nga asno, nga sila niya kung mag-agi siya dira, patyon sang angel. Amo to nga nagbisyo ang asno, siling dayon sang asno. Nga ang halin mo ko ako niya kakastigo. Ano nga himo ko sa imo? Kag si Balaam wala gid ka hangop, kag sang nakita niya nga may angel didto nga nagahakyaw sang espada kay patyon siya, didto ya natalupang niya may angel giprotektahan siya. Pero mga utod, balik ka magta kay Jeremiah sa kay Jesus Christ. Si Jeremiah naman ang nagbantala nga may matawo nga Misaya sina nga doong. Amo si Jesus Christ. Balik kita sa birthday and thanks. Tama ka importante ang pagkatao ni Jesus Christ nga nakita naton ang natawag ang pundasyon nga relasyon sugod subong sa pagkatao ni Jesus Christ. Kag tama ka humble si Jesus Christ, pero si Jesus Christ wala kita sa miyabasa sa kay Ellen White o sa Biblia nga nagbunggas ang iya birthday. Why? Amo ina nga may mga tao kisa nga mga humble. Nga kung birthday gani isang iya nga bata o kung iya nga personal, masiling nga ako mapakaon kuya sa mga pigado. Ako niya nga igasto, ako na ni-Egypt na lang sa simbahan. Ako niya gasto na ipakaon ko to sa mga pobre, mga utod. Buot singon pagpasalamat nila, kay wala kita sa basihan nga magbunggag kita mga utod sa atong birthday, pero buot singon nga magdayaw kita sa Ginoo, kay ang Ginoo na tao sa pagkahambol kag damo kita na natun-an sa iya nga pagkatao. May ara lang ako ihatag sa inyo 3 ka lison. Nga siling niya, 3 lesson from Matthew account of the birth of Christ. Siling niya. Number 1, God keep His promise. Sila niya, ginatuman sang Dios ang iya nga promesa o kung saan. Anong saad sang Dios sa imo kasakon? Mabalik ako sa madali nga panahon. Ano ang prove? Anong priba? Mga utod tama na kagulang sang kalibutan karon. Kung wala abono ang duta, hindi na mag-provide sang bunga. Nagapakilala, dali na ang kalibutan sunugon. Matapos na ang kalibutan. Naghambal siya, wala siya ginapatumbaya niya nga promise, iya promisa sa mga naga-worship siya. Number 2, sila niya, obedience lead to salvation. Buot silingon, linya ang pagtuman nagadulong sang kaluwasan. Buot silingon, tumanon mo ang kasuguan sang Dios, magpaidalam ka sa balahan nga espiritu, magmatutom ka sa iglesia, mga utod gin promise sang Matthew nga nagatudlo ina sang kaluwasan. Nga naga-exercise ang balaan nga espiritu nga inahimo niya ikaw likeness of Christ. Number 3 last sila niya. Jesus is the Messiah. Objective. Magsiling kitang objective. Ano mo singon sa Ilonggo? Tinutuyo. Ang tinutuyo sini mga utod, sila niya, ang tagsa ka nagapamati dapat makahangop sini. Both silingon. It's here and should understand this. Both silingon, ang tagsa nga nagapamati dapat makahangop sini. Both silingon, aton na hangpan karon ang relasyon naton sa Ginoo kag ang kalapiton sa pagbalik sa Ginoo. Isaiah chapter 25 verse 1, siling niya, O Ginoo, ikaw ang akong Dios, pakataason ko ikaw. Buot sigon imo ni ginadayaw every day and every night sa imo kabuhi, mintras nga nagagiyo ka, mintras nga may ginawa ka. I-worship mo ang Ginoo sa imo kabuhi para nga nagapundar diri ang balaan nga espiritu. Tag sila niya, dayawon ko ang imo ngalan. Buot sigon kung gidayaw mo iya nga ngalan, and praise your name. Buot sa lingon mga utod, ginapunggan mo imo nga ba, imo nga kaugalingon, kay daluon mo ini sa langit. Ginadayaw mo Ginoo, may kahadlok ka sa Ginoo. Ang nagapadayon sa kamatuoran, among matudtuod nga mga Christian. Ang wala nagapadayon sa kamatuoran, siling niya, amo ina siya ang mga espiritu ni Satanas. Kay si Satanas, wala nagapadayon sa kamatuoran. Ang nagapadayon sa kamatuoran, espiritu nga genuine sa tubangan sa Ginoo. Amo ang akon nga pangamuyo.